Bigla na lang pinagbabaril ang isang lalaki sa Bacoor, Cavite na dati umanong police asset sa mga kaso sa droga. Baka itinumba raw ang biktima para gantihan siya o yung krimen nahuli pa. Tinutukan ni Bon Aquino. Eksklusibo. Kuha sa CCTV ang lalaking ito lula ng motorsiklo na pumarada sa tabi ng isang jeep. Naglakad ang nakasombrerong lalaki sa gilid ng kalsada saka pinaputukan ng isa sa dalawang lalaking nag-uusap sa gilid ng kalsada. Nilapitan pa ng suspect ang kanyang target at sunod-sunod na pinagbabaril ang biktima na agad ikinamatay nito. Matapos ang krimen, naglakad lang pabalik sa motorsiklong lalaki saka umalis na parang walang nangyari. Ayon sa lalaking kausap ng biktima bago mangyari ang pamamaril, di niya nakita ang mukha ng suspect dahil nakasuot daw ito ng face mask. Di rin daw niya naplakahan ang motorsiklo dahil sa pagkabigla sa nangyari. Ang biktima, kinilalang si Rafael Virtudes na dati umanong asset ng Cavite Police sa mga kaso ng iligal na droga. Kwento ng kapatid niyang pulis, narinig niya ang pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril sa kanilang lugar mag-alas 12 kagabi. Nung narinig ko yung apat na putok, parang kinutuban ako. Parang gusto kong alamin kung ano. Yun nga, sinalubong ako ng pamangking ko. Sabi nga, si tito niya raw, patay. Tingin ng pamilya, paghihiganti ang motibo sa krimen. Matagal siya naging alpa ng Bacoor Police Station. Sa dami niya napakulong na sa drugs, lito na rin ako kung sino yung pwedeng may kagagawa nito. Maaari siguro, ginantihan siya ng mga dating binigyan niya ng impormasyon sa pulis, yung mga na-aresto dati. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Labis na ikinalulungkot ni CBCP President Socrates Villegas ang sunod-sunod na pagpatay sa mga suspect sa droga at iba pang krimen. Bagamat suportado raw ng Simbahang Katolika ang operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, dapat daw nakaayon pa rin sa batas ang kanilang operasyon. Maging ang mga kriminal daw kasi may karapatang pantao rin. Gayunman, ayaw naman nilang magbigay ng spekulasyon sa kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa drug suspects. Paulit-ulit namang sinasabi ng pulisya, lehitimo ang kanilang mga operasyon at karamihan sa mga napapatay na suspect ay mga nanlaban. More than alarm is grief. It is great, great sadness. Sapagkat itong nangyayari ay hindi dapat mangyari. Yung rule of law ay mayroong sariling proseso na mayroong pag-aresto, mayroong pag-file ng kaso, mayroong paglilitis, mayroong pagsisentensya, at mayroong parusang katapat. 1 milyong piso kada isang cellphone. Ganyan daw kalaki ang mga suhol ng mga drug lord sa mga bantay nila sa bilibid. At yan ay para makapagpuslit nila ng cellphone o ng cellphone papasok ng kulungan. Pero barya lang daw yung halaga na yan kung tutusin sa laki ng kinikita ng operasyon sa droga. Yan ang tinutukan ni John Veneracion, eksklusibo. Nang halugugin noon ng Department of Justice ang mga kubol ng tinaguriang Bilibid-19. Katakot-takot na cellphone at signal booster ang nakumpiska. Kaya naman pala, 1 milyon daw kada isang cellphone ang suhol sa mga bantay para makapagpuslit ng cellphone sa loob ng bilibid ang mga big-time drug lords. Napakahalaga raw kasi ng cellphone para sa mga drug lord. Ito ang gamit nila sa pagbibigay ng utos sa labas para patakbuhin ang illegal drug operation. Walang kwenta ito kung ikukumpara doon sa mga tinitrade nilang drugs, no? Na o-order sila sa China ng mga 200 kilos, that's worth more or less 200 million. What is 1 million? May listahan na nga raw si incoming Bureau of Corrections Chief Major General Alexander Balutan ng may 1,000 tauhan na sangkot umano sa korupsyon. Kasama raw dito ang ilang prison superintendent o yung mga pinakamataas na opisyal ng bilangguan. Meron lamang 3,000 katao ang Bucor sa 7 kulungan nito kasama na ang bilibid. Sibakin natin yung dapat sibakin, kahit sino pa siya. I have the backing of the President, sino matakot. Naibalik na kahapon ng hapon sa kanilang mga selda sa Building 14. Ang Bilibid-19 at iba pa nilang kasama makaraan ng Oplan Galugad. Pinagbawalan na silang magpakater ng pagkain sa loob. Isa kasi ito sa mga nakitang modus para makapagpasok ng kontrabando sa kulungan. Rasyon na pagkain mula sa Bilibid ang tanging ihahain. Bahala sila kung kakainin nila, kung hindi baka magutom sila. Seryosong pinag-iisipan ng Bureau of Corrections na paghiwa-hiwalayin at ilipat ng kulungan ang mga big-time drug lord at iba pang high-profile inmate na nakakulong dito sa Bilibid.
Kabilang sa mga kinukonsidera ang ilang detention facility ng Armed Forces of the Philippines. Ang una sa listahan ay ang ISAF Detention Facility. Pwede rin naman daw sa kampo sa Tanay Rizal o maging sa Caballo Island sa Cavite. They have to be isolated, particularly makat yung communication nila from their contacts, from their network. Simula kahapon, Special Action Force na ang bantay sa mga kritikal na lugar sa loob ng bilangguan. Wala daw ibang susundin ng SAF, kundi ang kanilang director at si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Tutulungan namin ang Bucor na ma-stop kung ano man po yung mga illegal activities na nangyayari sa loob. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang malalaking grupo ang nagpapatakbo umano ng operasyon ng iligal na droga sa Bilibid. Ang parehong grupo may kanya-kanya umanong hawak na mga gang at Chinese drug lord. Nakatutok si Mariz Umali. Exclusive. Sa dokumentong ginawa at binuo mismo ng Philippine National Police 2 taon na ang nakararaan, makikita kung gaano katalamak ang pagbebenta ng droga sa loob mismo ng maximum security compound sa National Bilibid Prisons. Nahahati sa dalawang malaking grupo ang drug business sa loob ng Bilibid, ang Presidio side na binubuo ng mga preso mula Luzon at ang Carcel side ng mga taga Visayas at Mindanao. Ipinakita sa GMA News sa mga dokumentong nabuo mula sa malalim na intelligence gathering ng PNP. Base sa mga dokumento na nakita na rin daw ni PNP Chief Bato de la Rosa, ang leader ng Carcel Group ay si Herbert Ampangcolangco, ang band leader at singer na maamong humarap kay General Bato kahapon na may rosaryong kwintas. Hawak daw ni Colangco ang tinatawag na Oxo Allied Group na may 8 gang at halos 7,000 miyembrong preso. Kasapi sa Carcel Group ang ilang Chinese drug lord daw na nakakulong tulad ng isang Sam Lee Chua alias Sam Chua o Alex Chua, isa umano sa pinakamaimpluwensyang Chinese na preso ng Bilibid. At si Jaguar Diaz na sinasabing big-time drug lord mula Cebu na nakalaya noong 2010 at napaslang sa isang enkwentro sa Las Piñas noong nakaraang buwan. May 5 miyembro rin ng Carcel Group na tumatayong distributor ng iligal na droga ni Jaguar Diaz. Pero sa dokumento, puro alias lang nila ang nakasulat. Si JB Nino Sebastian, ang leader ng Sige-Sige Komando, ang tumatayo raw hari ng kabilang sindikato na kung tawagin daw ay Presidio side. Isa rin siya sa iniharap kay General Bato kahapon sa Bilibid nang i-take over ng Special Action Force ang NBP. 4 na grupo ang hawak ni Sebastian na may mahigit 5,000 miyembrong preso. Ang Chinese drug lord naman ng Presidio ay si Zheng Wu o Xian Wu Cheng na tumatayo rin daw liaison officer nila at tagaayos ng anumang problema. Kakosa rin nila si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko, na kabilang sa pinangalanan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y big-time drug lord. Halos di makapagsalita si Ko nang humarap kay General Bato kahapon. Ayon kay dating Justice Secretary Laila de Lima, may nakita na siya noong dokumento na nagpapakita na may 2 malalaking sindikato ng iligal na droga sa Bilibid na mula sa pinagsamang mga intelligence reports. Ito raw ang dahilan kung bakit ipinag-utos niya noon ang Oplan Galugad sa Bilibid, kung saan nadiskubre ang mga maluluhong kubol ni na Sebastian at Colangco at iba pang preso sa mismong maximum security compound. These drug convicts were able to still transact business. Even if yung mga cellphones nga yan, bawal dapat talaga yan. But meron nga silang mga binabayaran, may kinukurap nila, mga jail guards, mga prison guards, kaya nakakapasok yung mga cellphone na yan. Pero kanina may inilabas na larawan ni De Lima si bagong Solicitor General Jose Calida. Kuha daw ito sa loob ng kubol ng convicted drug lord na si JB Sebastian, kung saan makikita sa Sebastian na may kausap na lalaking nakaputi at katabilang halos si De Lima. She looks good in the picture. What was she doing in the mansion of JB Sebastian? Mansion Kubol. And there are many other photos. Ito pa lang yung teaser. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang pahayag, tinawag ni Senator Laila de Lima na demolition job ang inilabas na litrato na kasama niyang inmate na si JB Sebastian. Depensa ni de Lima, hindi niya pinoprotektahan ang sinumang kriminal. Gate pa ng senadora, posibleng kuha ang litrato sa isang pulong sa Bilibid kung saan nakihalo-bilo rin ang ilang opisyal ng DOJ sa inmates. Pumarap sa National Bureau of Investigation ng negosyanteng si Peter Lim. Alinsunod yan sa utos ni Pangulong Duterte na una nang iginiit ni Lim na hindi siya yung Peter Lim alias Jaguar na pinangalanan ng Pangulo na kabilang sa tinatawag na drug triad. Nakatutok dyan si Isay Reyes.
Bago mag-alauna ng hapon, dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Peter Lim, ang itinuturong drug lord umanong alias Jaguar ng Visayas. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan nitong Sabado, personal na nakapagkita si Lim kay President Duterte sa Davao City Police Office. Gusto raw kasi linisin ni Lim ang kanyang pangalan tungkol sa balitang siya si Jaguar. Giit agad ito sa media na nagintay sa NBI. Why did you decide, sir, to appear before the office? I'm innocent. Matagal na malagi sa conference room ng NBI si Lim. Matapos ang ilang oras, pumunta ito sa tanggapan ni NBI Director Virgilio Mendez. Ang NBI, bumuo raw ng fact-finding team na mag-iimbestiga sa pagkakasangkot umano ni Lim sa droga. Kanina, nagsumite si Lim ng sulat na sinasabing handa silang makapagtulungan sa investigasyon na ito. Their willingness to submit to investigation and questioning. Sir, after this, ano na susunod? This is a continuing investigation and we hope to be able to receive some documents we required of them. Ibaw kang ginasuspitsa hanggang drug lord ka? Yes. Kabilang sa kanilang pag-aaralan ng nauna ng pagkadawit ni Lim sa investigasyon ng Kamara, mahigit 10 taon na nakaraan ukol sa droga. Ayon sa abogado ni Lim, hindi raw si Peter Lim ang Peter Lim na tinutukoy ni Pangulong Duterte. Import at export ng heavy equipment daw ang negosyo ng kanyang kliyente. Isa raw pamilyadong Pilipino na taga Cebu si Lim. Simula raw sa pagkabata ay nanirahan na ito sa Pilipinas. He's not the Jaguar. He's not the Jaguar. His conscience is clear. He has not done anything. He has not been engaged in this business. He's a Filipino through and through. Inaasahang muling babalik sa tanggapan ng NBI ang kampo ni Lim para magsumite ng mga dokumentong hihingin sa kanila ng ahensya. Isa Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Arestado at sinibak sa pwesto ang isang pulis sa Bacoor sa Cavite na nagbebenta umano ng mga droga na nakukumpiska nila sa mga operasyon. Todo tanggi ang suspect na siya'y isang ninja cop. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 8 kaninang umaga nang pag-reportin sa hepe ng Bacoor Police, si Police Inspector Lito Ginawa, ang dating hepe ng kanilang Intelligence Division. Nang ilabas niya ang isang plastic na naglalaman ng 17 gramo ng sabu, agad siyang dinisarmahan at pinasasan. Sinubukan pa magpaliwanag ni Ginawa pero di siya umobra. Ayon sa bagong upong hepe ng Bacoor Police, June 26 nang magsagwa ng anti-illegal drugs operation si Ginawa kasama ang 2 pang pulis, kung saan nakumpiska sa loob ng isang itim na SUV ang 200 gramo ng sabu na ayon sa pulisya ay tinatayang nagkakahalaga ng 600,000 piso. Pero bukod sa hindi inirecord ang na-recover na droga at sasakyan, kulang din umano ang idirekta ng sabu ni Ginawa. Dahil sa nabawing 200 gramo, 17 gramo na lang ang natira. Tuloy-tuloy po ang utos ng ating regional director at ang ating GPNP. Imbestigahan po ang lahat ng operasyon ng pulis na kaduda-duda. Pag-amin ng inarestong pulis, di nga raw niya agad na ito over ang droga. Pero itinangging isa siyang ninja cop o yung mga pulis na nagbebenta ng illegal na drogang kanilang nakukumpiska sa operasyon. Ninja cop daw po kayo. Ano bang di totoo yan kasi yan? Isinurrender mo. Siguro naging lax din sa part ko ito. Malinis yung contention. Sentro rin ng investigasyon ang 3 iba pang posibleng umanong kasabwat ni Ginawa. I-undergo siya sa previous investigation at ihanda yung mga kaso kriminal at administratibo. For the meantime, he will be relieved and under custody ng Bacoor Police Station. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nadagdagan na naman ang listahan ng mga napapatay na suspect sa droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa nakalap na datos ng GMA News Monitoring, ngayong araw lang na ito, 9 na drug suspect ang napatay sa iba't ibang operasyon kontra droga sa buong bansa. 2 naman ang hinihinalang biktima ng summary execution. Hindi pa kasama ang bilang na yan sa ulat ng Philippine National Police na 207 drug suspect na napatay sa operasyon mula July 1 hanggang kahapon. Paliwanag ng pulisya, natural lang na tumaas ang bilang dahil sa sunod-sunod na kampanya laban sa illegal na droga. Nakatutok si Susan Enriquez. Dead on the spot ang isang dating pulis Pasig ng pagbabarilin sa Caruncio Avenue, Barangay San Nicolas, Pasig. Galing daw sa hearing si Rolando Baltasar ng harangin ng 3 riding in tandem. Mayroong sumusunod sa kanyang mga lalaki, tatlong grupo to na nakasakay sa motorsiklo.
Ay, isa, napigilan siya. At saka pagtigil, binagbabaril na siya. Ilan sir tinamo niya ng tama? Maraming tama sa ulo at sa katawan. Isang bystander din ang nasugatan. Nasibak daw ang biktima dahil sa ilang kasong may kaugnayan sa droga. Sa tingin niyo ba yung motibo sa pagpatay pwedeng may kinalaman sa drugs? Posible. Maaari. Pumulagta naman sa isang eskinita sa Tondo, Maynila ang dalawang lalaking nakipagbarilan daw sa mga pulis kaninang madaling araw. Sina PO3 Bobby Orit na nag-awol daw at Danilo Guevara alias Cuba. Nung mapaghalata ng ni alias Cuba na pulis yung kausap, bigla niyang sinigawan tong si Orit na pulis nga yung kausap. Bigla ring lumabas yung si Orit at nagsabi, pulis ba? Akmang makikipagbarilan. Sa Valenzuela, patay rin sa umano'y engkwentro sa mga pulis si Henry Francisco, ang sinasabing #1 sa drug watch list ng lungsod. Nakatunog siya at nanlaban na naman sa ating kapulisan. Walang magaway pulis kundi ipagtanggol yung sarili. Na-recover sa bahay ng suspect ang caliber 38 baril, 4 na sachet ng hinihinalang shabu at iba pang drug paraphernalia. Pero giit ng nanay ni Francisco, walang baril ang anak niya na sumuko na raw noong nakaraang linggo. Dito pong isang nakaraang linggo, sumuko na po siya. Pinakita niya pa nga sa akin yung tukhang niya. Bukod sa paninindigan ng laban ng suspect, ayon din sa pulisya, di raw garantiya na kapag sumuko, titigil na ang mga tulak at user sa iligal na gawain. Sa bilang ng mga insidenteng na-cover at naipagbigay alam sa GMA News mula July 12 hanggang 19, 80 drug suspects na ang nasawi sa buong bansa. Halos karamihan sa 80 namatay ay mga lalaki. 61% ang napatay sa mga operasyon ng pulisya, nasa 38% nasawi sa kamay ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Kagaya ng 2 babaeng natagpo ang patay sa ermita kaninang madaling araw. Naka-duct tape ang mga mata at may mga tama ng bala sa katawan. Sa 80 rin ng mga napatay noong July 12 hanggang 19, 48 ang armado base sa pahayag ng pulisya. Higit kalahati sa bilang ng mga namatay ay nasa Metro Manila. 9 sa kanila ang may tukoy na trabaho, kabilang ang isang pulis, isang barangay chairman at isang barangay kagawad. Ayon sa PNP, natural lamang daw na tumaas ang bilang ng mga namamatay dahil sa sunod-sunod na kampanya laban sa illegal na droga. Police ako eh. Police-initiated na operation yan eh. So I expect even higher number of deaths kung talagang paigtingan namin yung aming operations at saka nalaban. Sabi naman ng CHR, hindi dapat patayin ang mga suspect. Police ka eh. So I'm sure, marksman ka, target shooter, magaling ka, sharpshooter ka. So, nasa police operations procedure na kapag lumaban ang isang suspect, ang gagawin mo is to render them defenseless. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 oras. Yung po tayo nakababahalang balita, dumarami rin daw ang mga menor de edad na nalululong sa droga. Kabilang sa kanila ang isang binatilyo sa lungsod ng Quezon. Nagsimula lang daw siya sa patikim-tikim hanggang umabot na sa pagtutulak ng shabu. Nakatutok si Marisol Abduraman, eksklusibo. 9 anyos pa lang nang mamulat sa droga ang ngayon 15 anyos lang si Alvin. Pinasubok lang daw siya noon ng isang matandang kakilala hanggang sa malulong na siya sa shabu. Nakita ko siyang gumagamit. Pinasahan niya po ako ng tutor. Doon ka nagnanakaw para may pagkakas ng shabu? Doon pa ako sa Quezon City. Nito lang daw nakaraang taon, pinasok na rin ni Alvin ang pagtutulak ng droga. Nagsarili na ako. Kumuha na ako ng pamasarili kong puhunan. Tawid gutom lang po yung tinutubo ko. Ilang beses na raw labas-masok si Alvin sa shelter ng DSWD. Gusto mong ma-rehab? Oo po. Batid ng kanyang nanay ang pagbibisyo ni Alvin na ilang beses na raw niyang pinakausapang tumigil at magpa-rehab. Gusto ko nga yan para magaling siya. Kanina, kahit anong pakiusap ng ina ni Alvin, nagmatigas pa rin ito. Hindi ka ba nang hinayang sa buhay mo? Hinayang po, pero ayaw po sa rehab. Mahaba-haba rin ang proseso na kailangang pagdaanan sa pag-rehab ng mga menor de edad na sangkot sa iligal na droga. Lalo na kapag hindi ito voluntaryo yung gagawin ng bata. Pero anuman ang kanilang kondisyon, sa ayaw man nila at sa gusto, dapat i-rehab sila. We explain to the parents kung ano yung violation ng anak nila, ano yung batas natin. Sa Zamboanga City naman, lalong dumami ang bilang ng mga batang sangkot sa droga. Kung hindi user, ginagamit daw ang mga bata bilang drug courier. Itinurn over sila sa local DSWD para ma-rehab.
Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.